Next pattern naman po natin is beneficiary of the action wa, doer ni, object o, verb te, moraimasu naman po. Okay po, kung kanina agemasu, ngayon naman po is moraimasu. Kung kanina po ang beneficiary po is nasa particle ni, ngayon naman po ito po is nasa particle wa. Kaya yung pattern po natin is beneficiary of the action wa, doer ni, object o, verb te, moraimasu. Okay? So parehas lang din po to ng moraimasu. Na moraimasu lang mismo. Kasi di ba nga po sa moraimasu po ang receiver po niya is nasa particle wa. Dito lang po sa verb te moraimasu, ang beneficiary po dito is nasa particle wa. Beneficiary of the action po. Okay po. So, same lang po sila ng moraimasu kasi sa moraimasu po yung sa particle wa, siya po yung makaka-receive po. Ang pagkakaiba lang po is nagkaroon po tayo ng verb te form, then moraimasu. Tandaan po ninyo, kapag verb te moraimasu, sa particle wa is yung beneficiary, sa particle ni, yan po is yung doer po. Okay po. Ngayon, ang ibig sabihin po ng verb te moraimasu is have somebody to do something or somebody kindly does something. Okay po? Ibig sabihin po niyan, magpapagawa ka sa isang tao or yung isang tao is may ginawa sa iyo. Sinasabi mo lang o nagbibigay ka lang ng credit doon sa isang tao na ginawan ka ng mabuti. Or meron naman pong iba nang ibig sabihin po niyan is magpapagawa ka ng bagay or magpapagawa ka ng isang action doon sa isang tao. Okay po? Para mas maintindihan po ninyo, tingnan po ninyo ang example po natin. Meron po tayo ditong watashi wa kuruma o shuri shimasu. Watashi wa kuruma o shuri shimasu. So ang ibig sabihin po ng watashi wa kuruma o shuri shimasu is ako ay magre-repair ng kotse. Ako ay magre-repair ng kotse. Eh ngayon, ang senaryo po dito ngayon is ikaw ay hindi ka marunong mag-repair ng kotse. Ang tatay mo is marunong mag-repair ng kotse. Okay po. Ngayon, sira yung sasakyan mo. Anong gagawin mo sa tatay mo? Siyempre, ang gagawin mo po is ipapagawa mo po dun sa tatay mo yung kotse. Okay po. Ngayon, kagaya ng sinabi ko, iba ang gagawa ng action dito. Kung sino yung gagawa ng action nasa particle ni po. Yung beneficiary po, yan po is nasa particle wa. Okay? Kagaya ng sinabi ko, kapag ang tatay mo is ginawa yung kotse, ikaw yung beneficiary po niyan. Kaya ang sentence po natin is magiging ganito. So, watashi wa chichi ni kuruma o shuri shite moraimasu. Watashi wa chichi ni kuruma o shuri shite moraimasu. Okay. Ngayon, kung kanina meron tayong shuri shimasu nang ibig sabihin is maggagawa or magre-repair, ngayon naman po is nagkaroon tayo ng shuri shite moraimasu. So, watashi wa chichi ni shuri shite moraimasu. So, kapag meron tayong verb na nagkaroon ng moraimasu, ang ibig sabihin is nagpapagawa po yan. Okay. Kung ibig sabihin po ng watashi wa chichi ni kuruma o shuri shite moraimasu is ganito po. So, ako ay magpaparepair ng kotse sa tatay ko. Ako ay magpaparepair ng kotse sa tatay ko. Okay? Ibig sabihin, kung kanina meron tayong shuri shite agemasu nang ibig sabihin, ipagre-repair, ngayon naman po is nagkaroon tayo ng shuri shite moraimasu. Ang ibig sabihin naman po ng shuri shite moraimasu is magpapagawa ng verb. Depende po sa verb yan. Kagaya ng shuri shite moraimasu, ang ginawang translation is magpapa-repair. Ganun naman po siya. Okay po? Halimbawa, sasabihin ko naman is magpapasulat. Yan naman po, isa na ba yung sulat? Kakimas. So, kaite moraimasu. Pero pag sinabi mong kaite agimasu, ang ibig sabihin po is
ipagsusulat. Yun po yung kaibahan po ng dalawa. Sana po naintindihan nyo po yun. Okay po? Ngayon, next example po. Gakusei wa sensei ni kanji o. Ngayon, meron tayong oshimasu, din meron tayong muraimasu. Kagaya ng sinabi ko, kapag meron kang agimasu and muraimasu at may verb ka, gagawin nyo lang po siyang te-form. Okay? So, oshimasu, ang te-form po niyan is oshiete. So, meron po tayong gakusei wa sensei ni kanji o oshiete muraimasu. Gakusei wa sensei ni kanji o oshiete muraimasu. Ngayon, kung meron tayong oshimasu nang ibig sabihin is magtuturo, nagkaroon naman po tayo ngayon ng oshiete muraimasu. Ngayon, anong ibig sabihin ng oshiete muraimasu? Tingnan natin yung sentence natin. Gakusei wa sensei ni kanji o oshiete muraimasu. So, ang ibig sabihin po ng sentence natin ay ganito. So, ang estudyante ay magpapaturo ng kanji sa teacher. Ang estudyante ay magpapaturo ng kanji sa teacher. Yun po ang ibig sabihin po ng sentence po yan. Okay po? Ang estudyante ay oshiete muraimasu, magpapaturo ng kanji sa teacher. Okay? Ibang-iba po siya sa oshimasu lang. Kasi ang oshimasu po is magtuturo. Ngayon po is nagkaroon tayo ng estudyante ay magpapaturo ng kanji sa teacher. Yan po ang ibig sabihin po ng verb te muraimasu. Magpapagawa ka ng verb doon sa ibang tao. Okay po? Next po natin. Watashi wa haha ni ryori o tsukurimasu. So, meron po tayong tsukurimasu po dito. Okay po? Tsukurimasu po, then gagawin po natin te form kasi meron tayong muraimashita dyan. Okay? So, yan po is verb te muraimashita. Tsukurimasu po, para maging te form, yan po is tsukutte. So, meron po tayong watashi wa haha ni ryori o tsukutte muraimashita. Watashi wa haha ni ryori o tsukutte muraimashita. Nagkaroon naman po tayo dito ng tsukutte muraimashita. So, watashi wa haha ni ryori o tsukutte muraimashita. Tsukutte muraimashita, kagaya ng sinabi ko. Halimbawa, sabihin nyo po is yonde moraimasu. Yonde moraimasu. Okay? Yung takushi o yonde moraimasu. Yan po is magpapatawag ng taxi. Ngayon naman po is meron tayong tsukutte moraimashita. Sana po naiintindihan nyo na po ang translation po nito. So, watashi wa haha ni ryori o tsukutte moraimashita. Ang ibig sabihin po nito ay so, ako ay nagpaluto ng pagkain sa nanay. Ako ay nagpaluto ng pagkain sa nanay. Ngayon, baka maguluhan kayo. Since sabi mo da kanina, pag merong kaming kuremas, dapat sa gitna namin, sa particle ni namin is watashi ni or kaya naman po family members. Okay? Kapag ganito yung sitwasyon na yung watashi is meron sa particle wa, okay, or ikaw yung sa particle wa, pag kahit is family members, ang gagamitin mo is it's either agimasu or muraimasu. Okay lang po yun. Pero kapag ibang tao po yan, then maglalagay ka po dito ng family member, syempre ang gagamitin nyo po is kurimasu. Yun po yun. Okay po? So, balik po tayo dito. Okay po? So, ako ay nagpaluto ng pagkain sa nanay. Ibig sabihin po, nakiusap po ako sa isang tao na gawin niya po yung action para sa akin. Okay po? Kagaya na unang example natin kanina, kusuri o katte agimasu, diba? Ibinili ka. Okay. Bago ka ibinili, anong ginawa mo? Siyempre, ikaw is nagpabili. Paano sabihin yung nagpabili? Yun po is katte moraimashita. Yun po, kusuri o katte moraimashita. Yun po ang ibig sabihin po niyan. Okay po. Ngayon, next po. Watashi wa resotoran no hito ni shashin o torimasu. Okay. Meron tayong torimasu dito, then meron tayong moraimasu po dyan. Torimasu, ang kailangan po natin sa torimasu is verb te form po kasi meron tayong moraimasu. So, ang te form po ng torimasu, yan po is totte. So, meron po tayong watashi wa resotoran no hito ni shashin o totte moraimasu.
watashi wa resotoran no hito ni shashin o totte moraimasu. Ngayon, anong ibig sabihin po niyan? So, ang ibig sabihin po ng sentence na yan is ganito. So, ako ay magpapakuha ng litrato sa tao sa restaurant. Ako ay magpapakuha ng litrato sa tao sa restaurant. Yun po ang ibig sabihin niyan. Okay po? Ngayon, so tandaan po ninyo, kapag po meron kayong verb te moraimasu, kayo po is nakikiusap sa isang tao na gawin po yung action para po sa inyo. Pero sometimes po, meron din po hindi ganon. Okay po? Pero dun muna po tayo sa ganon. Ngayon, halimbawa, sasabihin po natin na hindi ka marunong magbasa ng kanji. Ano bang sensei is marunong magbasa ng kanji? Ngayon, anong gagawin mo? So, ikaw ay magpapabasa ng kanji sa teacher. Paano po sabihin yon? So, ganito po siya. Watashi wa sensei ni kanji o yonde moraimasu. Watashi wa sensei ni kanji o yonde moraimasu. Okay po? Ngayon, madali po pag ganun yung translation, pero sometimes po kasi, meron pong mga bagay na hindi naman po ganun yung translation. Okay po? Parang nilalagay lang po nila na basta pag po ganun, parang pag meron kang verb te moraimasu, isinasabi nyo lang po na yung isang tao is gumawa ng mabuti para sa'yo, na ikaw po yung receiver po niya. Okay po? May mga verb po kasing ganun. Halimbawa, meron tayong kashite moraimasu. Okani o kashite moraimasu. Okay po? Watashi wa sensei ni okani o kashite moraimasu. Sabihin mo is ang sensei is nagpahiram ng pera sa'yo. Parang ganun po yung translation niya. Okay po? Ngayon, nasa particle wa ka, ibig sabihin, ikaw yung pinahiraman po ng teacher mo. Ibig sabihin, sa nangyari po yun, ikaw po yung nag-benefit. May mga pagkakataon po kasing ganun yun. Okay po? Sinasabi ko lang po, yung mas madali po yung maiintindihan. Nang ibig sabihin po is magpapagawa ng verb o nagpagawa ng verb. Pero kagaya nga na nakalagay dito is somebody kindly does something. Ibig sabihin, gumawa siya ng mabuti para sa'yo kahit hindi mo siya inuutusan o kahit di ka mag-request sa kanya. May mga pagkakataon po kasing gano'n. Okay po? So, tandaan po ninyo ang kaibahan po ng verb te agemasu sa verb te moraimasu. Next naman po is pag-aaralan po natin ang interrogative po para po sa te moraimasu. Okay po? Kung sa moraimasu po dati, ang interrogative nyo po is dare ni, dito rin po sa te moraimasu, yan po is dare ni din po. Kaya lang ang pagkakaiba, dare ni moraimasu yung una, ngayon naman po is magkakaroon tayo ng dare ni verb te moraimasu ka. Okay? Tingnan po natin yung una example. Meron tayong dare ni annai shite moraimasu ka. Dare ni annai shite moraimasu ka. Okay po. So, nagkaroon po tayo rito ng dare ni. So, annai shite moraimasu ka. So, ang ibig sabihin po ng dare ni annai shite moraimasu ka is so, dare ni annai shite moraimasu ka, ang ibig sabihin ko is kanino ka magpapaguide. Kanino ka magpapaguide. Siyempre, meron tayong interrogative na dare ni. So, pag sinagot po natin, dapat po is person ni. So, meron tayong rausang ni annai shite moraimasu. Rausang ni annai shite moraimasu. So, rausang ni annai shite moraimasu, ang ibig sabihin po nito ay so, magpapaguide kay Mr. Rao. Magpapaguide kay Mr. Rao. Okay po. Next example po natin. Dare ni baso no jikan o shirabite moraimashita ka? Dare ni baso no jikan o shirabite moraimashita ka? Ngayon, nagkaroon tayo dito ng shirabite moraimashita at nagkaroon tayo dito ng dare ni. Okay po. Shirabe mas ang ibig sabihin lang po is to check. Okay po. So, dare ni baso no jikan o shirabite moraimashita ka? Ang ibig sabihin po nito ay kanino ka nagpa-check ng oras sa bus?
Kanino ka nagpa-check ng oras sa bus? Okay po. Ngayon, tingnan natin yung sagot. Tomodachi ni shirabite moraimashita. Tomodachi ni shirabite moraimashita. So ngayon, syempre, ang sagot po niya is person ni kasi ang tanong po sa kanya is dari ni. Kaya tomodachi ni shirabite moraimashita, ang ibig sabihin po nito ay nagpa-check sa kaibigan. Nagpa-check sa kaibigan. Okay po. Kung mapapansin po ninyo, hindi siya katulad ng verb te agemas na meron tayong dari-o. Wala po tayong dari-o dito. Bakit po? Kasi dito po, ang beneficiary po natin is nasa particle wa na. Okay po. Kahit gumamit kayo ng sukot ng surete itte, moraimas, surete itte, surete kite moraimas or kutte moraimas, yan po kasi ang beneficiary po ninyo is nasa particle wa, kaya wala po tayong dari-o dito. Nagkakaroon lang tayo ng dari-o, dun po yan sa te agemas po. Tandaan po ninyo mabuti ang pagkakaiba po ng question po natin. Next pattern po natin is doer wa or ga, watashi ni or family members ni object o verb te kurimas. Nagkaroon naman po tayo rito ng verb te kurimas. Tandaan po ninyo, ang kurimas po, ang ibig sabihin po niyan is to give din po. Kaya lang, lagi pong receiver niyan is it's either watashi ni or kaya naman po, yan po is family members po. Okay po? So, ibig sabihin po niyang verb te kurimas po yan is ginawa nung doer mo yung action mo para sa'yo. Ganun po yan. Or ipinaggawa ka. Parang agimas din po, ipinaggawa ka nung doer ng action para po ikaw yung mag-benefit po. Okay? Para mas maintindihan po ninyo, ang nakalagay pong ibig sabihin dyan is somebody does a favor for me. Okay po? Ibig sabihin nga po noon is gumawa ng action para sa'yo. Okay po? Ibig sabihin, kung hindi mo magawa yung action, yung ibang tao yung gumawa para sa'yo. Yung po ang ibig sabihin yan. Okay? Ngayon, tingnan nyo po yung unang example natin. Meron po tayong kaisha no hito wa watashi ni kuruma o. Ngayon, meron tayo ditong unten shimasu. Okay? Unten shimasu, syempre meron tayong kurimas. Kailangan po natin siyang gawing te form. Okay po? Ngayon, unten shimasu, gawin po nating te form. Yan po is magiging unten shite. So, meron tayong kaisha no hito wa watashi ni kuruma o unten shite kurimasu. Kaisha no hito wa watashi ni kuruma o unten shite kurimasu. Tandaan ninyo, kurimasu po, to give din po yan. Ang pagkakaiba lang po niyan, yung pong isa is parang ipinagawa or ginawa para sa akin. Okay? Ginawa yung verb para sa akin. Yun lang po ang kaibahan niyan sa agemas. Okay po? Diba meron tayong ibinili? Ibinili si Raw, agemas po yun. Pero pag sinabi mong ibinili ako, yan po is kurimas. Tandaan po ninyo na kung sino po yung beneficiary. Kapag yan po is ikaw ang beneficiary, tapos ang gusto mong sabihin is ginawa nung doer yung verb para sa'yo, yan po ang gagamitin mo po is kurimas po dyan. Kagaya nga po nito, kaisha no hito wa watashi ni kuruma o unten shite kurimas. Ang ibig sabihin po niyan is so, ipagdadrive ako ng kotse ng tao sa company. Or pwede nyo rin pong sabihin na ang tao sa company ay ipagdadrive ako ng kotse. Pwede rin pong ganun yung translation po ninyo. Okay po? Basta ang thought po niyan is parehas din po siya sa unten shite agemas. Ang unten shite agemas, ang ibig sabihin po is ipagdadrive. Kaya lang, hindi ikaw, sa unten shite agemas, hindi ikaw yung nasa particle ni. Merong ibang tao. Halimbawa, ipagdadrive si Raw. Pwede po yun. Pero pag gusto mong sabihin na ipagdadrive ako, ikaw yung beneficiary, ang gagamitin nyo po is kurimas. Yun lang po yung kaibahan po niyan dun po sa agemas. Pero same po sila kung paano po kayo nagtatranslate. Halimbawa, may sakit ka. Okay? Halimbawa, may sakit ka po. Ngayon, yung kaibigan, hindi ka makapaggawa ng pagkain, hindi ka pa kumakain, hindi ka makapaggawa. Ngayon, syempre, yung nanay mo, ipaggagawa ka. Di ba kanina, meron tayong ipaggagawa din, pero ginagawa is te
agimas. Kasi iba yung ibang tao yung beneficiary. Ngayon po, ikaw yung beneficiary, yung nanay mo is ipaggagawa ka. Okay po, ganito po sabihin yan. Hahawa, ryo-ryo, hahawa, watashi ni. Kahit walang watashi ni, okay lang. Kasi nga po, yung koremasu po is automatic po, alam na po ng kausap po ninyo na yan po is watashi ni. Okay po, so hahawa, watashi ni, or kahit po wala, hahawa, watashi ni, ryo-ryo, sukutte, koremasu. Koremasu ang gagamitin ninyo kasi yung nasa watashi, nasa particle niyo po, ninyo is watashi. Okay po, yun po yan. Pero parehas po nila ng translation po ng te agimas. Iba lang po ang beneficiary. Kapag ikaw ang beneficiary, yan po is koremasu. Maliwanag po, tandaan niyo po yan. Okay po, next po. Nika-san wa haha ni osara o araimasu. Okay, meron tayong araimasu dito, then meron tayong koremashita. Okay po, araimasu, syempre, kailangan natin gawing te form po yan. So, araimasu po, te form. Ang te form po niyan is aratte. So, meron po tayong nika-san wa haha ni osara o aratte koremashita. Nika-san wa haha ni osara o aratte koremashita. Nagkaroon na po tayo ng aratte koremashita. Okay po? So, ang araimasu po is maghuhugas. Ngayon, iba po siya kapag aratte koremashita. So, nika-san wa haha ni osara o aratte koremashita, ang ibig sabihin po niyan is si Nika ay pinaghugas ng plato ang nanay ko. Si Nika ay pinaghugas ng plato ang nanay ko. Yun po ang ibig sabihin niyan. Parehas lang din po yan ng aratte agimas. Same meaning po. Kaya lang nga, kagaya ng sinabi ko kanina, iba po kapag ang beneficiary po ninyo is a family members o kaya naman po watashi ni. Okay po? Yun po yung kailangan nyo lang tandaan kapag po sa koremasu. Pero kung paano po kayo nagtatranslate sa te agimas, ganun din po sa te koremasu. Ang pagkakaiba lang po, yan po is laging sa ako. Laging ikaw ang beneficiary po niyan. Okay po? Ngayon, tingnan nyo po yung plus example po. Meron po akong tomodachi wa watashi o machimasu. Okay po? Machimasu, gagawing te form kasi meron tayong koremasu. Yan po is magiging matte. So, meron tayong tomodachi wa watashi o matte koremasu. Tomodachi wa watashi o matte koremasu. Okay po? So ngayon, naging particle o yan kasi di ba yung machimasu, kung sino yung aantayin, yan po is particle o. Syempre, pag inantay ka, ikaw na yung nag-benefit po niyan. Okay po? Ngayon, dito po sa matte koremasu na to, kasi nagkakaroon din po tayo ng mga sometimes na kagaya ng sinabi ko sa te agimas na hindi po ang translation is parang ginawa yung action para sa'yo. Okay po? Ibig sabihin, gumawa siya ng action. Okay po, para mag-benefit ka. Ibig sabihin, sa ginawa niyang action yun, nag-benefit ka. Hindi po siya yung ginawa niya yung action para sa'yo. Gumawa lang siya ng action para mag-benefit ka. Iba po yung ginawa niya yung action para talaga sa'yo. Yung ginawa niyang action is nag-benefit ka po. Tignan natin ha. Tomodachi wa watashi o matte koremasu. Okay po. So ito po is tomo. No, sorry. Tomodachi wa watashi o matte koremasu. Okay po. So, ang ibig sabihin po ng sentence na to is ganito. Okay. Ang kaibigan ay aantayin ako. Walang kakaiba sa translation po niyan. Okay po? Kasi pag sinabi mo machimasu, ganun din po ang kaibigan ay aantayin ako. Ngayon, ano pong kaibahan kapag merong koremasu? Ibig sabihin, kapag may koremasu po siya, ibig sabihin po, may beneficiary po yan. Kung ikaw yung speaker, sinasabi mo lang na ginawan ka or inantay ka nung taong ng doer mo. Ibig sabihin, sa pag-aantay niyang yun, nagkaroon siya ng sense of goodwill po. Okay po, ibig sabihin po, ginawa niya yung action na yon, ibig sabihin, ginawa niya para sa'yo. Ibig sabihin po niyan, ginawa niya para, or sumaya ka, or naapektuhan ka po, yung feelings mo po. Yun po yan. Okay po, may mga pagkakataon pong ganun yung translation. Parang same pa din po ng translation kahit po sila is nakamas. Ang pagkakaiba lang po sa magiging translation po nila is parang meron pong kakaiba na nakatulong po dun po sa'yo. Kasi koremasu naman po kasi yan eh. Yun lang po yung kaibahan po para po dito.
Okay po, yun lang po yung tatandaan po ninyo. Same lang din po ang te agemas sa te koremas. Ang pagkakaiba lang sa te koremas, laging watashi ni, or sometimes naman po, yan po is family members mo. Pero same po talaga ang agemas sa koremas. Iba lang ng gamit. Yun lang yung tatandaan po ninyo. Pero yung translation, same po kasi parehas to give. Iba lang sa koremas kasi ang to give laging sa'yo. Sa'yo lang binibigay, sa'yo lang din ginagawa, para lang din sa'yo gagawin yung action. Yun po yung kailangan yung tandaan sa verb te koremas. So ngayon naman po is pag-aaralan po natin ng interrogative po para po sa verb te koremas. Okay? Kung sa te agemas, sa interrogative po natin is dare ni, or kaya naman po dare o. Sa verb te moraimasu is dare ni. Sa verb te koremas naman po, yan po is dare ga. Okay, kasi hindi nyo na kailangan sabihin yung dare ni kasi matik naman po yun na laging watashi ni. Okay po? Kaya tingnan po natin yung una example. Dare ga chizu o kaite koremashita ka? Dare ga chizu o kaite koremashita ka? Okay? So, dare ga, meron tayong dare ga dito. Okay po? Ibig sabihin, tinatanong po natin. Okay? Kung sino po yung gumawa ng action para sa atin. Okay? So, dare ga chizu o kaite koremashita ka? Ang ibig sabihin po nito ay okay? Ipinagsulat ka nino, or sino ang nagsulat para sa iyo? Pwede po 'yon. Sino ang nagsulat para sa iyo? Or pwede mo pong sabihin na ipinagsulat ka nino. Maalin po doon, okay lang po 'yan. Okay po. Ngayon, syempre ang interrogative po natin is dare ga. Kapag sinagot po natin, dapat ang sagot po natin is person, tapos meron po tayong ga. Okay? Kaya ang sagot po ni Bis, sensei ga chizu o kaite koremashita. Sensei ga chizu o kaite koremashita. Ngayon, naglagay po tayo dito ng sensei ga kasi ang tanong naman po natin is person ga. Dare po kasi, di ba, pag dare, dapat ang sagot po natin is person po yan. So, dare ga chizu o kaite koremashita, ang sinagot po is sensei ga chizu o kaite koremashita, na ang ibig sabihin po ay ipinagsulat ako ni Sensei ng mapa. Ipinagsulat ako ni Sensei ng mapa. Okay po. Ngayon, next example po. Dare ga nimutsu o okutte koremasu ka? Dare ga nimutsu o okutte koremasu ka? Ngayon, baka makakalimutan ninyo na dati po meron na rin kayong okurimasu. Yan naman po is yung to send. Okay? Kaya yung nimutsu o okurimasu, hindi po yan yung ihahatid. Yan po is yung magpapadala. Okay, tandaan ninyo, yung lesson 24 na vocabs na okurimasu, yan po yung ihahatid po. Pero ito pong okurimasu na to, ito po is yung to send. Okay po? So, dare ga nimutsu o okutte koremasu ka? Ang ibig sabihin po nito ay okay? Sino ang nagpadala ng baggage sa'yo? Okay po? Ngayon, na-explain ko na po sa inyo, pwede din siyang dare ga nimutsu o koremasu ka. Kaya lang, ang pagkakaiba po ng dalawa kasi, kapag po gumamit ka ng te koremasu, sasabi ko na rin po noon, or te koremasu or te agemas, ibig sabihin po niyan, okay, nakaramdam po kayo ng sense of goodwill po dun sa gumawa po ng action para sa inyo. Ibig sabihin, nagpapasalamat po kayo dun sa taong gumawa po sa inyo. Yun po yung kaibahan po kapag meron pong koremasu. Kapag may mga verb po kasi na kapag tinranslate mo, is ganun, sa Tagalog, is ganun po ang meaning. Parang same lang po sila na kahit walang te koremasu at meron po. Okay po? Pero ang ibig sabihin po nun, kapag may te koremasu po, ibig sabihin, thankful ka po sa taong gumawa ng action para sa iyo. Okay po? So, sino ang nagpadala ng baggage sa iyo? Syempre, meron po tayong tanong na dare ga. Ngayon, syempre, sagot po is person ga. Kaya ang sagot po ni Bis, tanaka-san ga nimutsu o okutte koremasu. Tanaka-san ga nimutsu o okutte koremasu. Ngayon, syempre, nagkaroon tayo ng person ga, kaya ang sagot po natin is tanaka-san ga. Okay? So, tanaka-san ga nimutsu o okutte koremasu. Ang ibig sabihin po nito ay
Tanaka ang nagpadala sa akin, or si Mr. Tanaka ang nagpadala sa akin. Okay? Ang kailangan nyo lang pong tandaan dito is bawat iba pong verb te agimasu, verb te moraimasu, verb te kuremasu, may iba't iba po silang klase ng pagtatanong. Okay? So tandaan nyo lang po, ang verb te kuremasu, ibig sabihin po thankful po kayo or natulungan po kayo ng taong gumawa ng action para sa inyo. Okay? Yun lang po yung kailangan nyo tandaan dito po sa verb te kuremasu. So next pattern po naman natin is meron po tayong verb te agimashoka sa lesson 24. Okay? Kung naalala po ninyo, nag-aral po tayo dati ng verb stem mashoka. Yun po yung nag-offer po kayo na gawin po ang gawin po yung action para dun po sa isang tao. Okay po? Then ngayon, nagkaroon po kayo ng verb te agimashoka sa lesson 24. Okay? Anong pagkakaiba ng dalawang yan? Okay? Ang pagkakaiba po ng dalawang yan is kung paano po ginagamit. Ang verb te agimashoka is ginagamit po siya sa mga ka-level mo po. Bawa mga kaibigan mo or mas mababa sa'yo. Ang verb stem mashoka is ang mas polite po. Ibig sabihin, mas ginagamit siya sa mga taong di mo kilala or kaya naman po mas mataas yung posisyon para sa'yo. Okay po. So, halimbawa, trainee ka or estudyante ka sa mga teacher mo, ganun po yan. Mas ginagamit po yung mashoka. Yung te agimashoka is mas ginagamit po siya sa mga kaibigan mo po or mas mababa pong tao para sa'yo. Okay po. Ngayon, tingnan po natin ang mga example po. Meron po tayong una example para sa mashoka. Okay? So, takushio yobimashoka. Takushio yobimashoka. Okay? So, takushio yobimashoka, ang ibig sabihin po nito ay gusto mo bang itawag kita ng taxi? Gusto mo bang itawag kita ng taxi? Okay, ngayon, syempre nag-hi po tayo. Okay po, katulad ng dati pa rin po, hi, yan po is magiging verb te kudasai. Kaya po ang sagot po niya is, hi, yonde kudasai. Hi, yonde kudasai. Ibig sabihin po, opo, please pakikitawag po. Okay po, so tandaan po ninyo, ang mashoka, ang kailangan po niyan is verb stem. Okay, iba po siya sa napapag-aralan nyo ngayon sa lesson 24. Okay, tingnan nyo po yung pangalawang example. Takushio yonde agimashoka. Takushio yonde agimashoka. Okay, nagkaroon po ako dito ng yonde agimashoka. Okay, ngayon, yobimashoka and yonde agimashoka, kagaya ng sinabi ko po kanina, same lang po sila. Magkaiba lang po yan, depende po yan sa kausap ninyo or sa sasabihan po ninyo na tao. Kapag mas mataas po, dapat po mas polite. Eh, ang mas polite po sa dalawang yan, yan po is yung mashoka. Compare po sa verb te agimashoka. Okay po? Kaya pag nagsabi ka, takushio yonde agimashoka, possible yan po is sa mga kaibigan mo o sa mas mababa sa'yo. Takushio yonde agimashoka, ang ibig sabihin po nito ay, gusto mo bang itawag na kita ng taxi? Gusto mo bang itawag na kita ng taxi? Yun po ang ibig sabihin. Same din po siya ng mashoka. Kagaya nga sinabi ko, sa paggamit lang po. Kung kanino mo gagamitin, dun lang po nag-iiba yan. Okay? Ngayon, sagot din po is, hi, yonde kudasai. Hi, yonde kudasai. Or please, okay po, please call. Ganun po yan. Okay? So, yun po ang ibig sabihin po ng verb te agimashoka. Tingnan niyo pa po yung susunod na example. Denwa bango o shite agimashoka. Denwa bango o oshite agimashoka. Okay? So, denwa bango o oshite agimashoka, ang ibig sabihin po nito ay gusto mo bang sabihin ko sa iyo ang telephone number? Or gusto mo bang ituro ko sa iyo ang telephone number? Okay? So, yun po yung ibig sabihin ng te agimashoka. Ibig sabihin lang po niya, ng kausap nyo lang po is dapat same level or mas mababa po sa inyo. Okay po? Ngayon, syempre, pag sumagot po kayo, hi, oshite kudasai. Hi, oshite kudasai. Opo, please call. Yun po ang ibig, please tell me or please teach. Okay po? So, yun po ang
pagkakaiba lang ng verb mashoka sa verb te agemashoka kung paano po siya ginagamit. Pag mas polite po, pag mas mataas sa tao, ang gagamitin po ninyo is verb mashoka. Kapag naman po same level or mas mababa sa'yo, tapos mag-offer po kayo ng tulong, ang ginagamit po natin is verb te agemashoka. Yun lang po yung kaibahan po ng dalawa. Okay, ang huli ko pong ituturo sa inyo is wala po to sa libro po ninyo sa lesson 24. Pero kailangan nyo din pong aralin po to kasi mahalaga po to. Meron po tayong verb te moraimasen ka, then meron din tayong verb te itadakimasen ka, meron din tayong verb te kuremasen ka, and verb te kudasaimasen ka. Okay, lahat pong yan is, ang ibig sabihin po niyan is nag-ask po kayo ng favor na kung pwede po ba niyang gawin yung verb para sa inyo. Asking favor po yan. Kung meron kayong moraimasen ka, okay? Sa Japanese po kasi once na naka-negative po, mas polite po sila, lalo na po pag nag-ask po ng kahit ano. Okay po? Basta naka-negative po, mas polite pong tingnan po yun. Okay po? So, verb te moraimasen ka, ang mas polite po sa kanya is yung verb te itadakimasen ka. Okay? Verb te kuremasen ka, ang mas polite po sa kanya is verb te kudasaimasen ka. Okay? Same meaning to, same meaning din po ito. Okay? Siyempre, kagaya sa Japanese po kasi, kung polite na to, may mas po polite, may mas po polite pa po, ganun po sa Japanese. Pero verb te moraimasen ka, ang mas mataas sa kanya is verb te itadakimasen ka. Sa verb te kuremasen ka, mas okay gamitin yung verb te kudasaimasen ka kasi mas gumagalang po kayo. Okay? Ngayon, tandaan po ninyo, ito po is asking favor. Kung pwede po ba niyang gawin yung verb para sa inyo. Okay, iba po yung verb te kudasai. Bakit? Yung verb te kudasai po kasi is inuutusan niyo na siyang gawin pero hindi niyo siya tinatanong kung okay lang sa kanya. Okay po, yun po yung kailangan ninyong tandaan. Okay? Tingnan niyo po yung unang example natin. Meron po tayong kanji o oshite moraimasen ka, kanji o oshite moraimasen ka. Halimbawa, hindi ka nakakaintindi ng kanji. Okay? Eh syempre, yung isang tao, alam niya at nakakaintindi siya ng kanji. Okay? Pwede mo sabihin na kanji o oshite moraimasen ka, kanji o oshite moraimasen ka. Ang ibig sabihin ng kanji o oshite moraimasen ka is so, pwede bang turuan mo ako ng kanji? Pwede bang turuan mo ako ng kanji? Okay po, yun po, yung polite po na pagtatanong. Okay po, tandaan nyo po yun na kasi baka papunta nyo sa Japan, makiusap din kayo. Gagamitin nyo din po itong pattern na to. Okay? Next po is, kanji o oshite itadakimasen ka. Kanji o oshite itadakimasen ka. Okay. Ngayon, ang pagkakaiba lang, meron kang moraimasen ka at itadakimasen ka. Ang polite form po kasi ng moraimas, ang mas polite pa po is sonkeigo or respectful po niyan is yan po is itadakimasu. Okay? Kaya po is kanji o oshite itadakimasen ka. Same meaning lang po sila ng moraimasen ka, kaya lang iba po yan sa paggamit po kung depende po yan sa katapat po ninyo. Okay po? So kanji o oshite itadakimasen ka, ang ibig sabihin po niyan is okay? Pwede bang turuan mo ako ng kanji? Pwede bang turuan mo ako ng kanji? Yun lang po din ang ibig sabihin niya. Mas polite lang po. Depende sa mas kausap po ninyo. Kung mas mataas yung kausap nyo, yun po yung gagamitin po ninyo. Okay po? Ngayon, tignan nyo po yung susunod. Shashin o totte koremasen ka? Shashin o totte koremasen ka? Kung meron kang moraimasen ka, meron ka din pong koremasen ka. Same meaning lang din po sila. Okay po? So, shashin o totte koremasen ka, ang ibig sabihin po nito ay pwede bang kuhanan mo ako ng litrato? Okay, pwede bang kuhanan mo ako ng litrato? Ngayon, tingnan nyo po yung susunod. Shashin o totte kudasaimasen ka? Shashin o totte kudasaimasen ka? Okay, kung yung moraimasen ka is ang polite form po nyo, or mas polite sa kanya is itadakimasen ka, sa koremasen ka, ang mas polite po sa kanya is kudasaimasen ka. Okay? Same meaning sila ng koremasen ka sa kudasaimasen ka. Kagaya ng sinabi ko, depende po yan sa paggamit po. Kung kaya po shashin o totte kudasaimasen ka, ang ibig sabihin po nito ay
Pwede bang kuhanan mo ako ng litrato? Pwede bang kuhanan mo ako ng litrato? Okay? So, tandaan nyo po yung pattern na yan. Verb te moraimasen ka, kahit yun lang po, kaya verb te koremasen ka, okay lang din po yun. Tandaan po ninyo na yan po is asking favor po dun po sa kausap po ninyo. Okay? So, yan po yung pattern po natin para sa lesson 24. Okay po? Kaya lang may tuturo pa po ako sa inyo. Okay? Tandaan nyo po itong sentence pong ito. Kantan na Nihongo de setsume shite kudasaimasen ka? Kantan na Nihongo de setsume shite kudasaimasen ka? Setsume shimasu is to explain. Okay? Ginagamit po yan sometimes hindi nyo maintindihan yung Nihongo na Japanese kasi yung mga ginagamit nilang vocabs, ang ginagamit po nilang vocabs is masyadong mahirap, okay? Or mas malalim sa mga alam nating vocabs. Kasi, syempre, mga pinag-aaralan nyo lang naman is basic vocabs. Pero yung mga ginagamit po nila, hindi naman po ganun ka-basic. Kaya, pwede nyo pong sabihin na kanta na Nihongo de setsume shite kudasaimasen ka. Ibig sabihin po nun is, pwede po bang i-explain ninyo sa akin gamit ang simpleng Japanese? Okay? Kasi po, sometimes, merong ibang mga estudyante na ang inaaral nila is eigo de, kunwari, sinimasen, eigo de nandes ka? Eigo de nandes. Ano sa English po yun? Sinasabi nilang ganun. Kaya lang, mostly kasi sa mga Japanese, hindi naman po sila nakapag-aral or hindi naman po sila ganun kagaling sa English. Okay po? Kaya ang nangyayari po, hindi nila kayang i-explain sila gamit ng English, pero kaya nilang i-explain ng mas mababang level. Okay po? Kaya mas maganda po kapag hindi nyo naintindihan halimbawa yung Japanese, pero meron kayong gustong perang may sinabi siya sa inyo pero hindi nyo maintindihan kasi medyo hindi nyo alam yung vocabs, pwede nyo pong sabihin na moichido onegai shimasu. Kapag moichido onegai shimasu naman, ang sasabihin niya, uulitin lang po niya. Ngayon, pag sinabi nyo namang, sumimasen, yukuri hanashite kudasai. Kapag sinabi nyo namang yukuri hanashite kudasai, babagalan lang po niya yung pagsasalita niya or pakikipag-usap po niya sa inyo. Okay, yukuri te kudasai, sometimes ganun po yung sinasabi. Babagalan lang po niya. Pero anong problema? Kung hindi niyo po alam yung vocabulary, yun po yung problema. Kaya as much as possible, pwede niyo sabihin na kanta na Nihongo de setsume shite kudasai masen ka. Pwede niyo po bang i-explain sa akin gamit ang simpleng Japanese lang or simpleng Nihongo. Tandaan niyo po mabuti yan kasi makakatulong po sa inyo yan. Pero hindi naman po yung alam niyo na naman yung vocabs. Kasi sabi niya, sumimasen, kanta na Nihongo de setsume shite kudasai masen ka. Hindi naman po ganun yun. Okay? Siyempre, yung tipong hindi niyo talaga alam o hindi niyo talaga maintindihan, baka naman sasabihin lang sa inyo, toire ikimasu ka, punta ka sa CR, sumimasen, kanta na Nihongo de setsume shite kudasai masen ka. Baka sabihin na sa inyo, baka mag-sign language na po sa inyo yun. Okay po? So, please po naman, ginagamit lang po yan kapag hindi nyo lang talaga po maintindihan. Okay? So, yan po, dyan po nagtatapos yung lesson 24 natin. Tandaan nyo po, meron tayong pinag-aral na kuremas, to give, pero laging ikaw yung receiver. Then, meron kayong verb te, agimas, gagawin po, nung nasa particle wa, yung action para sa nasa particle ni. Verb te moraimas naman po is makikiusap kayo or nakikiusap kayo na gawin po nung nasa particle ni yung action para sa nasa particle wa. Then meron din po kayong verb te kuremas nang ibig sabihin is gagawa kayo mismo kasi kayo yung speaker nung nasa particle wa. Yun lang po yung kailangan yung tandaan sa pattern pong ito. Okay po? So please po, aral pong mabuti. Konti na lang po matatapos na po tayo ng book 1. So please po, dire-diretso lang po yung aral and please focus po kasi yan po yung makakatulong po sa inyo lalo na po pagpunta po ninyo ng Japan. Okay po? So please po, God bless and good luck po sa pag-aaral po ninyo.